na para bang kasalanan ni Mama na hindi pinutok ni Papa sa kumot. Hi Miss Malia at mga tagapakinig. Gusto ko lang i-share ang kwento ng nanay ko at pati na rin ang naging journey ko bilang anak, babae at ina. Isa itong kwento ng pagtitiis, pagtindig at kung paanong ang pagrespeto sa sarili ang magiging turning point mo sa buhay. Nagsimula ang lahat sa isang pangarap na hindi natuloy. 20 years old lang ang nanay ko nun. Fresh na fresh mula sa kolehiyo, maayos ang buhay. Simple ang pangarap, magkapamilya, maging guro rin balang araw. Pero hindi niya inaasahan na ang una niyang magiging nobyo ay si Papa, isang seminarista. Magpaparisa na si Papa. Pero tulad ng maraming kwento, hindi lahat ng plano ay nasusunod. Si Mama ang una niyang nobya. Walang iba, pero nung nabuntis si Mama, ay hindi raw kasalanan ni Papa. Iyon ang palaging sinasabi ng pamilya ng ama ko. Na para bang kasalanan ni Mama na hindi na lang pinutok ni Papa sa kumot. Para bang si Mama pa ang nangakit at sinira ang buhay may direksyon ni Papa. Hindi lang basta hindi tanggap si Mama, kundi parang isinumpa siya ng buong angka ng Papa ko. Bakit? Dahil naging estudyante siya dati ng lola ko. Oo, teacher si Lola. At simula pa lang, may pagkamatapobre na siya. Mataas ang tingin sa sarili, lalo na sa panganay niyang anak na si Papa. Nang malaman niyang nabuntis si Mama, pakiramdam niya, binaboy ng nanay ko ang pangalan nila. Dahil para sa kanya, hindi sapat si Mama. Masyado raw ordinaryo. Masyado raw mababa para sa anak niyang dapat sanay pare. Simula ng impyerno sa buhay ng Mama ko noong pinakasalan siya ni Papa. Pero hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala na siyang choice. Civil wedding lang. Walang engranding handaan. Walang basbas ng pamilya. At mula noon, araw-araw ng panlalait, sumbat, at paninisi ang natanggap ni Mama mula sa biyanan, sa mga hipag, at sa mismong asawa niya. At dumating ang pinakamasakit na nangyari kay Mama, ng babae si Papa. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Halos taon-taon may bagong babae. Nahuli ni Mama ng ilang beses. Pero sa halip na umalma ang biyanan ko, siya pa ang nagturo kung paano pagtakpan si Papa. Sa kanila, kasalanan ng nanay ko kung bakit naghahanap ng iba si Papa. Siguro kasi hindi ka kasi marunong mag-ayos. Baka kulang ka sa lambing. Baka kasi nakakairita ka kaya naghanap siya ng peace sa iba. Yes, ganong level ng gaslighting. Palagi si Mama ang may kasalanan. Kahit siya na ang niloloko, sinasaktan, at pinagkakait ng respeto. At hindi lang puso ang nasaktan pati katawan. Lumaki kaming magkakapatid na normal ang suntok, sampal, mura, palo, tadyak. Konting malibugbog, mahulog ang kutsara, bugbog. Maglakad sa harap ng bahay nila Lola, nandyan ang pangungot siya. Makinuod sa TV nila Lola, pagsasarduhan kami ng pintuan. At hindi lang si Papa ang nananakit, pati ang mga kapatid niya nang hahampas. Yung tipong parang may go signal silang lahat na okay lang kami saktan dahil anak kami ng babaeng kinamumuhian nila. Isang araw, nakita ko kung paano kinaladkad ni Papa si Mama. Palabas ng bahay habang hinihila ang buhok niya. Si Lola nanonood lang, tapos bigla siyang sumigaw. Sige, bugbugin mo pa. Deserve niya yan. Yung tita ko, sumali pa. Sinampal si Mama sa harap naming magkakapatid. Nung umabot sa sukdulan, nagtangkang magsampa ng kaso si Mama. Hindi niya kinasuhan si Papa sa pambubugbog sa kanya. Pero sa amin mga anak niya lumaban siya. Nag-file siya para sa pang-aabuso ni Papa sa amin. Pero eto ang masakit. Dahil walang sapat na kakayahan si Mama na buhayin kami, wala siyang permanenteng trabaho, iniwan kami sa puder ng ama namin. Labag sa loob pero wala siyang magawa. At doon tuloy pa rin ang cycle ng pananakit. Wala pa ring tumutulong, ni walang nagturo sa amin kung paano lumaban. Para kaming bilanggo sa loob ng bahay na dapat sana'y tahanan. Bumibisita si Mama linggo-linggo hanggang kaya na niya kaming kunin at buhayin. Tuluyan na naming iniwan si Papa. Hanggang dumating ang karma pero hindi para sa Mama ko, kundi para sa kanila. Tumanda si Lola. Nagkasakit, na ospital. Walang gustong magbantay. Kahit mga paboritong anak niya, ayaw sumama sa hospital. Kahit mga in-laws na dati halos ipako si Mama, wala. Wala silang oras para kay Lola. Si Mama, na ilang taon nilang pinahirapan, ang nagmakaawang ako muna ang magbantay. Sabi niya, anak, hindi para sa kanila to. Para sa konsensya mo. Para sa kapayapaan mo. Totoo, ayoko talaga. Pero dahil sa respeto ko sa nanay ko, pumayag ako. Ako ang nagbantay halos araw-araw. Si Mama, dumadalaw tuwing day off. May bitbit na prutas, tinutulungan si Lola, minamasahe. Pinapainom ng gamot. Pinapakinggan kahit paulit-ulit ang kwento. At si Lola, aba parang nakalimot sa lahat ng ginawa niya. Biglang proud na proud sa nanay ko. Napakaganda ng manugang ko kahit walang makeup. Napakabait, malaga. Sana sila na lang ulit ng anak ko. Siyempre, hindi na pumayag si Mama.
Hindi na siya bumalik sa isang relasyong puno ng saktan, takot at luha. Mas pinili niya kaming mga anak niya. Nag-focus siya sa amin, kahit mag-isa. At ako? Nagkaroon din ako ng sariling kwento. Nagkaanak ako sa lalaking walang kwenta, ng babae, nananakit. At guess what, katulad ng lola ko, tinulerate din ng biyanan ko. Sa kanila ako pa rin ang mali, pero may aral akong natutunan. Hindi ko kailangan tiisin ng sakit para lang masabing buo ang pamilya. Umalis ako, nagpakaina, nagpakaama. At ngayon, may asawa na ako. Legal. Tanggap ako ng bagong pamilya ko. Ang anak ko tinuring nilang apo, on process na ang pagpalit ng apelyido niya. At higit sa lahat, hindi na ako sinisigawan, sinasaktan, o minamaliit. Sobrang haba ng pasensya ng asawa ko. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa bawat kilos ko. Hindi ako binabantayan na parang kriminal. Sobrang layo sa nakaraan ko. Kaya sa mga mommies dyan na nakakapakinig nito, kung nasa isang relasyon ka na puro luha at sugat ang binibigay sa'yo, please alalahanin mong may choice ka. Hindi mo kailangan hintayin pang mawala ang respeto mo sa sarili bago ka lumaban. At sa mga in-laws na hindi tanggap ang mga manugang nila, isipin niyo ito na baka isang araw, yung tao na trinato niyo ng masama, siya pa ang tanging taong magmamalasakit sa inyo. Kaya kung ginawan ka ng masama, ipagpasa Diyos mo. Pero huwag mong hayaang yurakan ka. Hindi mo kailangang i-please ang mga taong ayaw namang tanggapin ka kahit kailan. Hindi ikaw ang problema, sila. Hanggang dito na lang. Salamat sa oras ninyo. Maging matatag mga mommies. Maging mabuti pero matalino. Hindi pagiging martyr ang pagiging ina. Ang tunay na ina, pinoprotektahan ang sarili para may lakas siyang protektahan ng mga anak niya.